Nagsabi ka lang sa panaginip na ang tao ang pinakamabango. Sa susunod na sandali, bigla kang muling isinilang bilang isang salot. Naging katawan ng isang masamang tao. Isang lalaking nananakit ng asawa. Ngunit kinasal sa isang sikat na artista. At nagkaanak pa ng isang cute na anak na babae. Ngunit matapos ang kanilang masayang pagsasama, bigla siyang tinanggal sa trabaho ng kumpanya. Sa tingin ko, lahat ito ay dahil sa pag-aasawa sa taong parang sumpa, na nagdulot sa akin ng pagkawala ng karera. Hindi ko maiwasang mapamura ng hindi sinasadyang. Ngayon, ang mag-ina na pinagsasampal ng kanilang tunay na ina, nanginginig sa sofa, habang niyayakap ang anak na si Mengmeng Mingxiaxiao. Nang makita kang nakatitig sa kanya ng tuloy-tuloy, akmang niyayakap niya si Mengmeng ng instinctively. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi niya naman naiisip na dalhin si Mengmeng. Ngunit siya mismo ay isang nag-iisa. At lahat ng pera sa bahay ay nasa kamay ng demonyo. Nang makita ang takot sa kanilang mga mukha, malalim kang bumuntong hininga, kung nandito na, ayos na lang. Pagkatapos ay dahan-dahan kang tumayo at nagbukas ng ilaw. Nagniningning ang mainit na kahel na ilaw. Iliwanag ang buong silid. Tumingin sa magulong paligid. Naghuhumindig ka sa iyong ulo. Pagkatapos ay binuksan mo ang bintana para magpasok ng hangin. At tahimik na nilinis ang mga walang laman na bote ng alak sa loob. Si Xiaxiao ay nakayakap pa rin kay Mengmeng na nakatulog sa sofa. Ngunit may bahagyang pagkamangha sa kanyang mga mata. Hindi ka nagmadaling guluhin ang mag-ina. At kinuha mo ang tuwalya mula sa kusina upang ayusin ang mesa. Hanggang sa ang loob ng bahay ay maging malinis na malinis. Ikaw ay basang-basa ng pawis. At kinuha mo ang malinis na damit mula sa silid tulugan. Pumasok sa banyo. Tumingin si Xiaxiao sa nakasarang pinto ng banyo. Ang kanyang dating tense na katawan ay nakahinga ng maluwag. Tumingin siya sa silid na iyong nilinis ng maayos. Nagmumula sa kanyang mga mata ang matinding kawalang paniwala. Anong palabas itong demonyo na ito? Mama, nagugutom ako. Si Mengmeng ay nakatingin kay Mama gamit ang kanyang malalaking mata. Mabait si Mengmeng. Sandali lang, gagawan ka ni Mama ng pagkain. Hinaplos ni Xiaxiao ang buhok ni Mengmeng at mahinang sinabi. Kailangan lang niyang hintayin na matulog ang demonyo para makapagluto siya para sa sarili at sa anak niya. Bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas ka sa pinto. Naupo ang mag-ina sa luma nilang maliit na sofa. Sabay silang bumaba ng konti. Nilingon mo ng pabulong. Hindi na nila pinansin, pinalayas mo ang pinto at umalis ka. Nabigla si Xiaxiao. May kaunting kawalang pag-asa sa mga mata. Bumili na naman ba siya ng alak? Hindi pa siya nakakainom ng sapat ngayong gabi. Maubusan na naman kami ni Mengmeng ng pagkain sa magdamag. Si Xiaxiao ay kumagat sa kanyang labi. Pumutla ang kanyang mukha. Hindi mapigilan ang pag-iyak. Huwag kang umiyak, Mama. Hindi gutom si Mengmeng. Akala ni Mengmeng na siya ang dahilan kung bakit nagugutom siya. Kaya umiiyak ang nanay. Agad siyang nag-extend ng kanyang puti at malambot na kamay, na walang kaalam-alam na pinupunasan ang mukha ni Xiaxiao. Si Xiaxiao ay kumagat sa kanyang labi. Mas lalo pang tumulo ang kanyang mga luha. Matapos ang ilang sandali, sinabi niya ng may nanginginig na boses, mahal na mahal. Matutulog ka na, anak. Kapag natulog ka na, hindi ka na magugutom. Sa umaga, gigisingin kita ng maaga para magluto ng masarap na pagkain, okay? Okay, huwag umiyak, Mama. Dahan-dahang umaawit si Xiaxiao ng lulabi. Habang pinapakalma si Mengmeng para matulog. Tumingin siya kay Mengmeng habang unti-unting nagsasara ang mga mata nito. Si Xiaxiao ay nag-isip tungkol sa mga naranasan niya sa loob ng 2 taon pagkatapos ng kasal. Sobrang sakit sa puso. Sa wakas, nagdesisyon na siya. Bukas, alis na siya. Lalayas mula sa impyerno na ito. Kahit na mamatay sa labas. Mas mabuti na yon kaysa sa mamatay sa kamay ng demonyong ito. Biglang narinig ang tunog ng susi sa labas. Si Xiaxiao na nakatuon pa rin sa kanyang mga iniisip ay hindi mapigilang manginig muli. Agad niyang tinakpan ang tainga ni Mengmeng. Maingat na nakikinig sa mga ingay sa labas. Binuksan niya ang pinto ng bahay. Agad niyang tiningnan ang sofa. Nabigla ang kanyang mukha. Sila dalawa ay pumasok na sa silid tulugan. Pero parang hindi pa sila kumakain. Tumingin ka sa pagkain sa iyong kamay na parang nawala sa isip. Matapos mag-isip ng kaunti, ipinatong mo ang pagkain sa mesa. Pumunta ka patungo sa silid. Si Xiaxiao ay patuloy na nakatayo ng tense. Narinig niya ang iyong mga hakbang na dahan-dahang lumalapit sa silid. Nagdadasal siya sa kanyang isip na huwag kang pumasok. Ngunit sa susunod na sandali, biglang umingay ang katok. Bumili ako ng pagkain para sa inyo. Kung nagugutom kayo, lumabas na kayo at kumain. Matutulog ako sa tabi ngayong gabi. Nang marinig ito, biglang bumukas ang mga mata ni Xiaxiao. Pagkatapos ay narinig niya ang mga hakbang na unti-unting lumalayo. Muling naging tahimik ang silid. Siya lamang si Xiaxiao. Ang tensyonadong paghinga ay umuulit sa silid. Si Mengmeng ay hindi alam kung kailan siya bumukas ng mata. Malinaw na narinig niya ang iyong boses. Nakatitig siya sa saradong pinto ng may pagkamangha. Yung amoy na tatay ngayon ay hindi umuwi para matulog sa kwarto. At mukhang bumili pa siya ng pagkain para sa sarili niya. Naisip ang pagkain. Nagugutom na siya. Nilunok niya ang isang laway. Nakatitig siya sa kanyang ina na may pag-asa. Ibinaba ni Xiaxiao ang kanyang ulo. Tumingin sa mga mata ng kanyang anak na puno ng pag-asa. Ngunit nag-ipon pa rin ng lakas ng loob. Nakatipon sa daliri, tahimik na lumapit sa pintuan ng silid tulugan. Buksan mo ang pinto. Ang amoy ng pagkain sa mesa ay sumasalubong. Naging basang-basa ang mga mata ni Xiaxiao. Talagang bumili siya ng pagkain para sa kanilang mag-ina. Sa harap ng biglaang kabutihan ng demonyo, hindi saya ang naramdaman ni Xiaxiao, kundi isang takot na nagmumula sa kaibuturan. Bakit siya ganito? Ano pa ang gusto niyang makuha mula sa sarili niya? Si Mengmeng ay nakapaa at nagmamadaling tumakbo gamit ang kanyang maikling mga binti. Sumisilip siya sa pagitan ng pinto. Pagkatapos, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. At hindi niya namamalayan na tumutulo ang kanyang mga luha. Ngunit hindi siya kumilos ng walang pahintulot, kundi itinaas niya ang kanyang ulo.
Nakatitig ang malaking mata kay mama nang hindi kumikblink. Walang magawa si Xiaoxiao at isinara ang kanyang mga mata. Malalim na huminga siya. At pagkatapos ay naglabas ng ngiti. Niyakap si Mengmeng. Mabait si Mengmeng. Magsalita tayo ng mas tahimik habang kumakain. Si Mengmeng ay nagmamadaling tumango ng kanyang maliit na ulo. Siyempre, narinig mo ang tunog mula sa labas sa loob ng silid. Muli kang malalim na humagikhi. Pagkatapos humagikhi, nagsimula kang mag-isip muli. Nang malaman mong pagkatapos bumili ng pagkain, ngayon ay mayroon na lamang 1,800 na natirang pondo. Kailangan ng kumita ng pera. Pagkalipas ng ilang sandali, bigla kang umupo ng tuwid. Nagniningning ang iyong mga mata. Paano hindi mo agad naisip ito? Nandito tayo sa isang paralel na mundo. Excited ka. Inaabot mo ang iyong cellphone at patuloy na nag-scroll. Pagkalipas ng ilang sandali, may ngiti sa iyong mukha. Talagang ganito ang mundo gaya ng alaala ko. Ang pamana ng kultura at ang mundo ng aliwan ay ganap na magkaiba. Yung mga kantang nakakapang-init ng ulo ay nakakaabot sa mga nangungunang listahan ng kanta. Hawak na mahigpit ang iyong cellphone. Mabilis na nag-iisip sa iyong isipan. Sa katunayan, mga klasikong kanta. Ang unti-unting lumalabas sa iyong isipan. Habang nag-iisip, unti-unti kang nawawala ng lakas. Kaya't dahan-dahan mong dinala ang pagod mong katawan sa mundo ng mga panaginip. Kinabukasan, eksaktong 6:00 ng umaga. Maingat mong binuksan ang pinto at lumabas ng silid. Ang mesa at kusina ay maayos na naayos at walang dumi. Marahil ay inayos ito ni Xiaoxiao pagkatapos kumain kagabi. Nakatayo ka sa iyong kinaroroonan at nag-isip sandali. Pumunta ng tahimik sa banyo para maghugas. Alam mo, si Xiaoxiao ay karaniwang nagigising ng 8:00 ng umaga para magluto. Dahil sa dati mong ugali. Palagi kang natutulog hanggang mahigit 1:00 bago bumangon. Tanging pagkatapos niyang uminom ng alak, saka lang sila makakakain ng natirang pagkain na kinain niya. Hindi mo namamalayan na napabuntong hininga ka. At mabilis na naghuhugas. Gising na pala si Xiaoxiao sa loob ng kwarto. Pero natatakot siyang lumabas. Tumigil na ang mga tunog ng paghuhugas sa labas. Narinig ang pagbukas at pagsara ng pinto. Pinipigil ni Xiaoxiao ang kanyang labi. Nakatingin siya sa pintuan ng kwarto. Medyo curious siya. Saan na naman kaya siya pumunta? Matagal na akong naghintay. Walang ingay sa labas. Tumingin si Xiaoxiao sa natutulog na si Mengmeng sa tabi niya. Naisip niya at nagpa siya pa ring mag-ipon ng lakas ng loob at dahan-dahang bumangon. Binuksan ang pinto ng silid at lumabas. Ang amoy ng alak sa silid ay humina na. Ang sariwang hangin ay pumasok mula sa bintana. Napakabango. Ang sitwasyong ito ay nagdulot kay Xiaoxiao ng pakiramdam na hindi totoo. Matagal na siyang hindi nakakaamoy ng ganitong sariwang amoy. Lumapit si Xiaoxiao sa bintana at tumingin sa labas ng mundo. Hindi niya namamalayan na siya ay medyo nawala sa isip. Hanggang sa sandaling ito, bigla siyang nakaalala. Nag-24 na taong gulang. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Muling umingay ang pinto. Biglang nagising si Xiaoxiao. At pagkatapos ay otomatikong tumigas ang buong katawan. Mekanikal na umikot ang katawan. Nakatayo ka rin sa lugar na yon na may hiya. Hindi ko akalain nagising na si Xiaoxiao. Nang matapos kang maghugas, napansin mong wala ng gulay sa bahay. Kaya't bumili ka ng karne, gulay at bigas. Nagtaka silang dalawa. Dito mo lang talaga nakita ang hitsura ng iyong asawa. Napakaganda. Mas maganda siya kaysa sa mga sikat na artista sa dating mundo. Ngunit sobrang payat siya. Sobrang maputla ang kanyang mukha. Dapat ay matagal nang hindi nakakita ng araw. At sanhi ng malnutrisyon. Kapag nakita mo ito, sakit at galit at kahihiyan ang nararamdaman mo. Napaka-brutal. Ang ganda-gandang asawa, bakit ganito ang pagtrato? Talagang dapat siyang parusahan. Masyadong maaga. Sige, magluluto na ako. Ikaw ang unang nag-broke ng awkward na sitwasyon. Mabilis na nagdala ng mga gulay papasok sa kusina. Hindi makapaniwala si Xiaoxiao sa kanyang mga tainga at mata na siya ay binati niya. At kailan siya natutong magluto? Tahimik na pinapanood ni Xiaoxiao ang abalang likuran sa kusina. Isang napakalaking pakiramdam ng pagkakabigo ang sumalubong sa puso. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi. Unti-unting namula ang kanyang mga mata. Naiinis sa sarili. Nagsisisi na siya. Nakatulog si Mengmeng at nagising. Marahil ay hindi niya mahanap ang kanyang ina. Tumakbo siya palabas na nakapaa. Kakatapos lang lumabas. Nakahinga na siya ng amoy ng pagkain. Lumingon siya at tinitigan ang kusina ng malalaki niyang mata. Sa kusina, natural na nakita mo ang maliit na nilalang na ito. Umiti ka sa kanya. Ngunit nagulat siya at humakbang palayo sa likod ni Xiaoxiao. Nang hihinayang kang hinawakan ang iyong ilong. Hindi nagtagal, natapos na ang pagkain. Tumingin ka sa dalawang tao na nakatayo sa malayo na medyo nag-aalangan. Maghuhugas muna sila at pagkatapos ay kakain. Si Mengmeng ay halatang nalunok na ang laway. Ngunit hindi pa rin siya gumagalaw. Si Xiaoxiao ay medyo naguguluhan din. Habang tinitingnan ang eksenang ito, mayroon kang kaunting inaasahan. Ngunit nang makita ang kanilang mga nag-aalangan na anyo, ang mga inaasahan mo ay tila nahulog sa ilalim ng dagat. Tahimik na sandali, muling bumuntong hini niya. Kumain na kayo. Pagkatapos mong sabihin yon, pumasok ka sa silid. Hindi kumilos si Xiaoxiao. Tumingin siya habang isinasara ang pinto ng silid. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak na puno ng pag-asa. Naisip ko rin ito at huminga ng malalim. Mengmeng, maghugas ka ng kamay at kumain ka na. Nakaayos sa mesa ang iyong ginawa na lugaw na may millet. Kislap ng ginto, napakaakit-akit. Mayroon din 2 side dish. At isang maliit na mangkok ng steamed eggy. Nang makita ang steamed eggy, biglang lumiwanag ang mga mata ni Mengmeng.
Mom, ito ba ang niluto ni Dad para kay Mengmeng? Nawala ng salita si Xiao sa sandaling iyon. Hindi siya makapagsalita. Tumingin siya sa mata ng kanyang anak na puno ng pag-asa. Sa huli, tumango siya. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Mengmeng. Hindi na siya makapaghintay na kumuha ng isang kutsarang itlog at ilagay ito sa kanyang bibig. Ito ang unang pagkakataon na nagluto si Dad para sa kanya. Ang sarap kumain. Tahimik lang si Xiao habang kumakain. Malungkot at naguguluhan ang puso niya. Di maiwasang mapatingin sa tabi. Sa saradong pinto ng kwarto. Nauupo ka sa harap ng desk sa tabi. Sobra ka ng gutom. Pero alam mo, ngayon ang mag-ina sa labas. Hindi pa kayang kumain sa parehong mesa kasama ang sarili. Umiiling ka. Itinaboy ang mga ito sa isip. Pagkatapos ay kinuha ang telepono. Binuksan ang platform ng maikling video sa mundong ito. Ipinatanggal ang dating account na may natitirang ilang libong tagasunod. Nagrehistro ka ng bagong account. Nasanay ka ng buksan ang trending list sa maikling video. At sa susunod na sandali, nakasimangot ka na. Anong basura ang kinakanta dito? Kailan? Naging sikat ang mga kantang walang kwenta tulad nito. May plano ka na sa isip mo. Kumuha ng ilang piraso ng papel na matagal nang nakatago. Ito ay mga naiwan ni Xiao noon. Ipinahiga mo ang papel sa mesa. Ang lapis sa iyong kamay. Mabilis na sumusulat ng 6 na linya ng musika sa papel. Sa orihinal na mundo, ikaw ay isang kompositor. Ngayon, ito ay simpleng paglipat sa oras at espasyo. Ang maliit na bagay na ito ay hindi ka mahihirapan. Sa loob lamang ng maikling sandali, isang kumpletong himig ang lumitaw sa iyong harapan. Hinihintay mong hindi makapaghintay na kunin mula sa aparador sa tabi. Isang gitara. At niyayakap ang gitara habang nakaupo sa harap ng mesa. Nangangatog ang loob. Sa susunod na sandali, ipikit mo ang mga mata. Dahan-dahang igagalaw ang mga daliri. Ang tunog ng gitara ay umaalingaw mula sa silid. Habang tahimik na kumakain si Xiao, biglang napalingon siya. Marunong din siyang tumugtog ng gitara. Paano mangyayari iyon? Yung gitara ay kanya. Alam na alam ni Xiao. Hindi siya marunong tumugtog ng gitara. Sa totoo lang, dati hindi siya marunong. Pero anong nangyayari na yon? Kasabay ng tunog ng gitara. Dumarating din ang iyong tinig. Dahil sa panaginip na ikaw ay umalis. Nagising ako mula sa pag-iyak. Tumingin sa hangin ng gabi na humahampas sa bintana. Maaari mo bang maramdaman ang aking pag-ibig? Kapag dumating ang araw ng pagtanda, nandyan ka pa ba sa aking tabi? Tumingin sa mga pangako at kasinungalingan. Unti-unting nawawala ang mga alaala. Unti-unting nawawala ang mga alaala. Mas lalo pang naguluhan si Xiao. Puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Kahit si Mengmeng na masayang kumakain, ay nahatak ng awit. Tumigil sa kanyang ginagawa, at tumingin sa nakasarang pinto sa tabi. Malalaking mata na kumikislap. Si Mengmeng ay nakatingin doon na may nakatagilid na ulo. Alam ni Mengmeng, ito ang boses ng tatay na nagluluto ng pagkain para sa kanyang sarili sa unang pagkakataon. Kahit na hindi pa narinig ni Xiao ang kantang ito, ramdam niya ang galing ng kantang ito. Napakaganda ng melodya. Mahirap para sa kanya na isipin na ito ay inawit mula sa bibig ng isang demonyo. Hanggang sa susunod na himig ay umabot. Ilang tao ang nagmahal sa iyong kabataan? Alam mo ba kung sino ang handang tiisin ang walang awa ng panahon? Ilang tao ang pumasok at umalis sa iyong buhay? Alam mo ba na sa buong buhay mo, nandito ako sa iyong tabi? Hindi na kayang tiisin ni Xiao. Ang kanyang balikat ay nagsimulang dahan-dahang mangingin. Ang mga luha ay unti-unting tumutulo isa-isa. 2 taon na, buong 2 taon na. Araw-araw ay puno ng takot. 2 taon na siyang walang narinig na musika. 2 taon na siyang hindi lumabas ng bahay. Araw-araw ay harapin ang mga pangangailangan at gulo sa bahay. At isang siya na unti-unting nagiging demonyo. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Nais na niyang tumakas. Anong ibig sabihin ng kantang ito? Anong ibig sabihin ng biglang pagbabago niya? Naging parang sumabog si Xiao. Muling nalito siya. Takot sa hinaharap. At takot sa pagbabago ng taong ito ngayon. Natakot siya na isang panaginip lang ito ni Shanai. Tumigil din ang kanta sa sandaling iyon. Nakita rin ni Mengmeng na umiiyak si Mama. Natatakot siyang umakyat sa hita ni Xiao. Hinawakan niya ang maliit na kamay niya at pinipilit na punasan ang luha ng Mama. Huwag kang umiiyak, Mama, huwag kang umiiyak. Mengmeng, hihigpitan kita. Akala ni Mengmeng na masakit na naman si Mama. Habang tinutulungan niyang punasan ang luha ni Xiao, nakataas ang maliit na mukha. Hinawi ang damit ni Xiao at humihip ng hangin. Nakita ang ilalim ng kwelyo. Puno ng mga sugat ang likod ni Xiao. Hindi mo alam. Sa labas, ang mag-ina ay nagkakaroon ng gulo dahil sa isang kanta. Sa mga sandaling ito, nagbubukas ng short video. Nag-click para mag-record ng video. Sa video, hindi ka lumabas. Ngunit lumabas lamang ang bahagi sa ibaba ng ilong. Yakap mo ang gitara at linisin ang iyong boses. Sa pagkakataong ito, halatang maseryoso ka. Muli mong tinugtog at inawit ang buong kanta. Hanggang sa matapos ang awit. Itinabi mo ang na-record na bersyon. At tinanggal ang mga hindi kinakailangang oras sa simula at wakas. Sa huli, kinuha mo ang audio. Ipinarehas ang mga liriko at musika. Isinumite sa online ang pagmamay-ari ng copyright. Hintayin na maayos ang lahat. Ngayon ay nakagawa ka ng pamagat na isang buhay na kasama ka. Isang orihinal na kanta na iniaalay sa lahat. Sana ay magustuhan nyo.
Mangyaring mag-like at sumuporta. Matagumpay na na-upload ang video. Dahan mong huminga ng malumanay. Tapos na ang lahat. Ngayon, maghintay na lang tayo sa reaksyon ng mga tao. Itong kanta ay parang bomba sa panahong ito. Ibalik mo ang gitara sa aparador. Tapos, niyayakap ang gutom na tiyan. Pinagkakatuwa ang buhok. Di ko alam kung nakain na ba ang dalawang ito. Ang sakit ng tiyan ko. Talagang kasalanan ito. Hindi ka na makapaghintay habang nakahawak sa tiyan mo. Dahan-dahan binuksan ang pinto ng kwarto. Nagpakita ng maliit na puwang. Para kang magnanakaw na tinitignan palabas. Nakita niya si Xiaoxiao na niyayakap si Mengmeng habang umaalis sa hapag. Namumula ang mga mata niya. Parang bagong umiyak lang. Malinaw na nakita rin niya ito. Matapos siyang magpakatanga sandali. Mabilis siyang bumalik sa pangunahing silid na may yakap na bata. Nakabunot ka ng hininga. Binuksan ang pinto ng silid. Pumunta sa harap ng mesa. Sa wakas ay makakakain na rin. Tumingin ka sa mga pagkain sa mesa na malinaw na iniwan para sa'yo. Medyo masaya ka. Pagkatapos ay inangat mo ang lugaw ng millet. Malalaking subo ang ginawa mo. Nilinis mo ang lahat ng pagkain sa mesa. Inayos mo ang mga pinggan at kubyertos. Walang magawa, naglakad-lakad ka sa silid. Tiningnan mo ang ayos ng bahay na ito. Ito ay isang bahay na may 2 kwarto at isang banyo. 50 metro kwadrado lang. Bili namin ito noong kasal kami, magkasama naming pinaghirapan. Lahat ng gamit sa bahay ay mula pa noong panahon na yon. Medyo luma na ang mga ito ngayon. Nilingon mo lang nang hindi sumang-ayon. Umakyat ka sa sofa at umupo ng bigla. Napakahirap ay imagine. Si Xiaoxiao kasama ang anak. Paano niya naranasan ang ganitong sitwasyon? Na hindi masyadong lumalabas sa loob ng 2 taon. Parang nakakulong siya sa isang bilangguan. Alam niya na hindi niya agad-agad mababago ang lahat. Kaya't nakaupo na lang sa maliit na sofa, nilalaro ang cellphone. Naghahanap kung paano mapanatili ang isang tahanan. Kung paano pasayahin ang isang bata. Paano maging isang mabuting ama. Ang mga sagot sa internet ay napakarami at iba-iba. Na nakakalito talaga. Biglang bumukas ang pinto ng master bedroom. Tumingin ka sa pinagmulan ng tunog. At nakita mong may isang maliit na ulo na sumisilip mula doon. Cute na nakayuko ang ulo. Nakatingin gamit ang mga mata na parang sa kanyang ina. Tinitigan ng may curiosity ang sarili. Sa mga mata niyang kumikislap. Ang kawalang malayan at kalinawan ay nagpapalambing sa puso mo. Pero sobrang payat ng munting mukha niya. Katulad ng nanay niya. Kung medyo bilog pa sana, mas magiging maganda pa. Noong una, isang buong araw lang ang pagkain nilang mag-ina ay tira-tira lang. At yung ulam na may halong alak, hindi pa pwedeng kainin ng munting bata. Hindi pa rin binibigay ng amo ang pera sa kanila. Kaya't nagugutom sila, isang beses gutom, isang beses busog. Nakita mo si Mengmeng. Sa mukha niya, pusang loob na gustong ngumiti. Pero hindi pa nakabuka ang labi mo. Nakita mong natakot si Mengmeng at agad na isinara ang pinto. Umakyat muli. Sa loob ng kwarto, naririnig ang malutong na boses ni Xiaoxiao. Nasa pagpapasaya siya ng bata. Nakatigil ang ngiti sa kanyang mukha. Inusisa mo ang iyong ilong ng walang kasalanan. Lumipas ang oras. Hanggang tanghali. Ibinaba mo ang telepono at tumayo. Panahon na para magluto ng tanghalian. At sa puntong ito, binuksan ang pinto ng silid tulugan. Na may walang ekspresyon, si Xiaoxiao ay may dalang maraming damit. Lumabas mula sa silid tulugan. Para bang hindi niya nakita ang nakatayo sa harap ng sofa. Diretsong naglakad patungo sa banyo. Malinaw mong nakita na parang tumigil ang kanyang katawan nang lumabas siya. Pupunta ba siya para maglaba? Bigla mong naisip ang mga damit na pinalitan mo kahapon. Nasa washing machine pa, hindi pa nailalabas. Nang maisip ito, mabilis kang naglakad patungo sa banyo. Si Xiaoxiao ay labis na kinakabahan. Hindi niya akalain na nandito ka pa sa bahay. Karaniwan sa ganitong oras. Lumalabas ka na kasama ang mga kaibigan mong mahilig uminom. Narinig niya ang mga yapak mo na papalapit sa kanya. Bigla, lalo siyang kinabahan. Bahagyang nanginginig ang katawan. Yung damit ko ay nasa washing machine pa. Maaari bang ilabas ko muna ito para matuyo? Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likod. Si Xiaoxiao na nakayuko at binubuksan ang pinto ng washing machine. Ay biglang natakot. Ang katawan ay tila natigilan. At umatras papasok sa banyo. Mag-ingat ka, hindi mo mapigilan at sinabi mo ulit. Dito lang napansin ni Xiaoxiao. Nagtatanong siya ng opinyon mo. Iwas ang kanyang mga mata, hindi makatingin sa'yo. CJ, ikaw na ang humawak. Hawak mo ang iyong kamao ng mahigpit. Medyo nanginginig din ang iyong kamay. Mas higit pang makikita sa kanyang mga mata ang galit at hapdi. Nakita mo ng malinaw sa lig ni Xiaoxiao. Yung mga pasa na may mapulang kulay. Habang inaayos mo ang mga damit sa washing machine. Hindi ka na muling tumingin sa kanya. Ako na ang maghahanda ng tanghalian. Sabi mo kay Mengmeng na lumabas na kumain. Yela, natulog na si Mengmeng. Hintayin mo, tatawagin ko siyang bumangon. Si Xiaoxiao ay muling humigpit sa loob. Ang buong pagkatao niya ay tila labis na naguguluhan. Alam mo na ang presensya mo rito ay magdudulot sa kanya ng stress. Walang magawa, hinawakan ang kanyang ilong. Kinuha ang mga damit mula sa washing machine. Mabilis na pumunta sa balkonahe upang aihang. Pagkatapos, pumasok sa kusina. Sa banyo, nakahawak si Xiaoxiao ng damit at nanatiling nakatayo sa lugar. Hanggang sa umakyat ang usok mula sa kusina. Saka siya nakapag-isip muli. Natatakot niyang inilagay ang damit sa washing machine. Ngunit ang kanyang tingin ay di maiwasang mapunta sa kusina. Ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? Akmang hinawakan ni Xiaoxiao ang ilong niya ng kusang loob. At bigla siyang natigilan. Kailan pa siya nagkaroon ng ganitong ugali? Si Xiaoxiao ay nakatayo sa harap ng washing machine. Nakikinig sa tunog ng pag-ikot ng drum. Napakakomplikado ng kanyang damdamin. Hanggang sa matapos ang lahat ng damit na nalabhan. Kinuha niya ang mga damit at pumunta sa balkonahe para magpatuyo. Yung lalaki ay abala sa kusina, masigasig na nagtatrabaho. Hindi naghintay si Mengmeng na tawagin siya ni Xiaoxiao. Nagising siya sa sarili niya.
Nakabarefut pa rin siya habang itinulak ang pinto. Ang dalawang maliit na kamay ay patuloy na ginugulo ang kanyang malabo pang mga mata. Sa susunod na sandali, nakita niya ang abala mong anyo sa kusina. Ang kanyang magagandang mata ay maliwanag na kumislap. Pagkatapos ay nakatuon siyang nakadapo sa gilid ng pintuan ng kusina. Tinitingnan ang iyong likuran. Naghihilamos si Xiaoxiao ng damit. Paglingon niya, nakita niya ang eksenang ito. Si maliit na Momo ay puno ng pag-asa ang mukha. Nasa kusina ka, abala sa gawain. Biglang nawala ang lakas ni Xiaoxiao. Mabilis siyang umikot, nakatukod sa pader. Nakahawak ang mga kamay sa mukha. Dahan-dahang umupo ng nakaluhod. Dumadaloy ng tahimik ang mga luha. Ito ay isang eksenang matagal na niyang pinapangarap. Noong una pa lang, hindi pa rin sila nakakapagkainan ng magkasama. Pagkatapos dalhin ang pagkain sa mesa, mabilis siyang umalis ng bahay. Nung narinig niya ang tunog ng pintuan, si Xiaoxiao ay nagmamadaling pinunasan ang luha sa mukha. Kinagat ang kanyang labi. Tumayo at niyakap si Mengmeng at pumunta sa mesa. Walang nakakaalam kung gaano kakomplikado ang kanyang nararamdaman ngayon. Pati siya mismo ay hindi alam kung ano ang iniisip niya. Ang pagkain ay kasing sarap ng almusal. Ang maliit na bata ay masayang kumakain ng steamed egg. Ngunit ang tahimik na tanghalian ng mag-ina ay mabilis na nabasag ng tunog ng pagbukas ng pinto. Inangat nila ang kanilang mga ulo nang walang kaalam-alam. At nakita kang may dalang malaking bag ng mga bagay na pumasok sa loob habang itinulak ang pinto. Si Mengmeng ay umuko ng kaunti at umusog ng kaunti habang may hawak na kutsara ng steamed egg na nasa kanyang bibig. Ang kanyang malalaking mata ay sumunod sa iyong galaw. Ikaw ay nakapikit. Hindi ko nagawang tingnan ang mag-ina na takot na takot. Dumiretso lang ako sa harap ng sofa. Ipinatong ko ang bag sa aking kamay. At saka nagsalita. Medyo nanginginig ang boses ko. Bumili ako ng kaunting ointment para sa'yo. Tandaan mong gamitin ito. At bumili rin ako ng 7 laruan para sa bata. Hindi ko rin alam kung gusto ba niya ito. Nakikita ko na may iba pang mga batang babae. Dapat meron din siya. Walang tugon si Xiaoxiao. Nagtahimik ka pagkatapos mong magsalita. Alam kong hindi mo ako paniniwalaan. Ngunit may ilang bagay na kailangan kong sabihin. Hindi na ako iinom ng alak mula ngayon. Hindi na rin kita husgahan pa. Hindi mo kailangang matakot lagi kay Momo sa bahay. Bata pa siya. Hindi maganda ang ganitong atmosphere sa kanya. Sabihin mo lang ng buo. Pakiramdam ko ay nakakaluwag ang dibdib ko. Hindi ka na rin naghintay na mag-react si Xiaoxiao. Tahimik siyang bumalik sa side na tulog. Si Xiaoxiao ay nagmamasid habang unti-unting nawawala ang iyong anino. Nakita ang pinto ng bahay na mahigpit na nakasara. Lalo siyang hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa loob ng isang araw, harapin ang biglaang pagbabago ng lalaking ito. Palagi siyang nahihirapang buksan ang kanyang puso. Sa silid tulugan, mas masakit ang iyong nararamdaman ngayon. Namumula ang iyong mga mata. Maliwanag na umiyak ka na rin sa labas. Kung maaari lang, mas gugustuhin mong hindi ka na lang dumaan dito. Hindi mo alam ang lahat ng nangyayari dito. Lalo na nang makita mo ang mga sugat sa katawan ni Xiaoxiao. Lalo pang bumigat ang iyong pinagdaraanan. Sa loob ng isang araw na paglagi mo sa bahay na ito, halos bumigay na ang iyong puso sa bigat ng pasanin. Hindi mo talaga maunawaan. Bakit may mga tao na kayang magkaroon ng ganitong sama ng loob? Sa kanilang mga kamag-anak, kumain na si Xiaoxiao. Nag-iwan pa rin siya sa iyo ng kaunti. Tumingin siya sa bag sa mesa at nag-isip. Sa huli, hinawakan pa rin niya si Mengmeng at naglakad patungo sa pangunahing silid. Narinig mo ang tunog ng pagsara ng pinto sa katabing silid. Alam kong tapos na ang mag-ina sa kanilang pagkain. Dahil dito, tumayo sila at lumabas ng silid. At nakita mong ang bag sa ibabaw ng mesa ay hindi pa rin nabuksan. Tahimik na nakatayo sa kanyang lugar. Pinisil mo ang iyong labi. Humagulgol ka ng isang beses. Hindi mo alam kung ano ang gagawin. Wala nang ibang magagawa kundi umupo at kumain. Biglang nabuksan ulit ang pinto ng pangunahing kwarto nang hindi inaasahan. Muling sumilip si Mengmeng ng isang maliit na ulo. Nakanganga at nakatitig ng may pag-uusisa sa sarili habang kumakain. Muling sinubukan niyang umiti. Umiti siya sa kanya. Sa wakas, natupad din ang kanyang hangarin. Natakot ang maliit na bata at tumakbo palayo. Nananatiling nakatitig ng may pag-uusisa sa sarili habang kumakain. Naramdaman mong bahagyang kumalma. Isang pusong pinipigilan. Ay nalunasan ng malambot na batang ito. Iniwan mo ang hawak mong mga pangkain. Gamit ang pinakamalambot mong tinig. Tinawag mo ang bata. Bata. Ang bigla mong pagsasalita. Nanginig ng bahagya ang katawan ng maliit na bata sa takot. Ngunit hindi pa rin siya umatras. Sa halip, tinignan niya ang pangunahing silid. At para bang nakatanggap ng isang pampalakas ng loob. Muling tinignan niya si Yang. Isang batang tinig na malambing at inosente ang lumabas mula sa kanyang bibig. Nang marinig ang boses na ito, nabigla si Zishen. Biglang namasa ang mga mata. Ito ang pinakamagandang melodya na narinig mo mula nang ikaw ay tumawid. Si Monmon ay bahagyang iniling ang maliit na ulo. Nag-aalinlangan na tinitingnan ang amang umiiyak at tumatawa. Parang nagtataka. Bakit may mga taong kayang tumawa habang umiiyak? Dahan-dahan kang umungol. Bilang tugon sa maliit na nilalang. Pagkatapos ay tumayo ka at lumapit sa sofa. Kumuha ng bagong bili mong manika mula sa bag. At dahan-dahang inalog ito sa harap ni Mengmeng. Si Mengmeng ay kumikindat ng kanyang malalaking mata. Parang may kakaibang nangyayari. Tiningnan niya ang manika sa iyong kamay. At tumingin sa silid tulugan. Matagal bago siya dahan-dahang lumapit sa iyo. Sa sandaling ito, ang tibok ng puso mo ay parang tambol. Takot na baka matakot ito. Yung maliit na batang nagsusumikap na lumakad papunta sa iyo. Alam lang ni Mengmeng na magluluto ang tatay niya ng masarap para sa kanya. Ngayon, hawak niya pa ang paboritong laruan niya. Parang hindi na siya galit sa iyo at kay mama. Lumapit siya sa iyo, itinaas ang maliit niyang mukha. Malakas na humitit sa ilong. Pagkatapos ay nagpakita ng isang ngiting masaya. Hindi naman mabaho si tatay. Maganda ba ang laruan sa kamay ni tatay, Mengmeng? Nagsalita ka ng napakamahinahon at seryoso kay Mengmeng.
Kumilos ang maliit na kamay ni Mengmeng. Parang gusto niyang kunin ang laruan mula sa iyong kamay. Ngunit hindi pa rin siya nagkaroon ng lakas ng loob na iunat ang kamay. Tanging gamit ang kanyang malalaking mata na makintab at itim. Mahigpit kang nakatingin sa kanya. Palagi mong nakikita ang mata niya sa iyo. Natural mong napansin ang galaw niyang iyon. Kaya unti-unting kang bumaba. Hanggang sa maging pantay kayo ni Momo. Maingat mong inilalagay ang laruan sa kamay niya. Tanggap niya ng masaya ang paboritong laruan niya. Ang tingin niya ay lumipat mula sa iyo papunta sa manika. Hinaplos ng daliri ang malambing na mahaba niyang damit ng manika. Ngumiti agad ang kanyang mga mata na parang buwan. Tinitignan mo ang masayang mukha ng munting nilalang na hawak ang laruan. Nagmumulto ang damdamin mo. Lalo na nang malapitan mong makita ang cute at payat na mukha niya. At ang damit niya na pinaputi na sa paghuhugas. Na halatang mas maliit na. Para kang tinusok ng isang iglap ang puso mo sa sakit. Siyang 3 taon na siya. Dapat ay nasa edad siyang minamarkahan ng palad. Ngunit ngayon dahil sa isang maliit na laruan. Masaya siya ng sobra. Umanga ka ng bahagya. Mabilis niyang pinahid ang mata. Nilingon niya ang ngiti. At tahimik na pinanood si Mengmeng na naglalaro sa tabi niya. Sa sandaling ito, wala nang iba sa iyong mga mata. Si Xiaoxiao sa master bedroom ay lalo pang kinakabahan. Hindi niya alam kung tama o mali ang ginagawa niya. Ngunit sumasang-ayon siya sa sinabi mo dati. Masyadong bata pa ang bata. Hindi siya dapat lumaki sa ganitong kapaligiran. Ang hayaan ng bata na lumapit sa iyo ay ang pinakamalaking magagawa niya sa ngayon. Minsan ay naririnig ang tawa ni Mengmeng na parang tunog ng mga kampana. Nang marinig ito ni Xiaoxiao, hindi niya mapigilang maluha. Tahimik siyang umupo sa kama. Tahimik na pinapahid ang kanyang mga luha. Hindi nagtagal. Mukhang pagod na si Mengmeng sa paglalaro. Mahigpit niyang niyayakap ang kanyang manika. Tumingin siya sa kanyang tatay na patuloy na nakangiti sa kanya. Nagkaroon ng konting pag-aalinlangan sa mukha niya. Pagkatapos ay humarap siya at mabilis na tumakbo pabalik sa silid. Ganito ka lang. Nakangiti na pinapanood ang maliit na tao na naglalaho. Hinawakan ng ilong niya. Tahimik na natawa ng bahagya. Mukhang kailangan ko pang bumili ng tamang peres ng tsinelas para dito. Hindi magandang ugali ang palaging nakapaalang lagi. At hindi mo alam na, sa loob lamang ng isang gabi, ang kantang May Ikaw sa Buhay Ko ay naging viral sa internet. Noong gabing yon, 1:00. Ang video na ito ay matagumpay na umakyat sa ika-5 pwesto ng trending. Sa oras na yon, ang departamento ng musika ay pinamamahalaan niyang Chengling. At may kumatok sa pinto ng opisina. Kakatapos lang ng isang araw ng trabaho siya. Nakakunot ang noo habang tumingin sa dumating. May seryosong ekspresyon. Pumasok ang teknisyan na si Xiaoli. Hawak ang tablet sa kanyang kamay. Tumingin sa harap sa karaniwang masigasig na lawnyan. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo. May espesyal na sitwasyon na dapat iulat siyang yan. Katatapos lang ng isang video sa platform na umakyat sa trending list sa loob lamang ng 2 oras. Ngayon ay nasa ika-5 pwesto na ito sa trending. Hindi ito pinansin Ian Chengling. Patuloy siyang nakakunot ang noo. Hinawakan ng tablet na inabot ni Xiaoli. Anong kinakabahan? Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Sabi mo na naman, sino na namang malaking sikat ang nadapa? Hindi naman isang malaking sikat. Isang bagong account lang na ni-register ngayong araw. At hindi pa namin naipapasa ang video na ito. Ang nilalaman lang ng video ay isang kanta. Maingat na nagsasalita si Xiaoli. Habang tinitingnan ang itsura ni Yang Yanjian, alam niya ang totoo. Ayaw ni Yang Yanjian na may nakakagambala sa kanya sa oras ng pahinga. Nasa sugal din siya sa halaga ng video na ito. Nang marinig ang sinabi ni Xiaoli, talagang nagulat si Yang Chengling. Isang bagong kanta. Nang hindi pa nailalabas, umabot na sa ika-5 pwesto sa trending. Habang nagsasalita, umupo siyang muli sa kanyang opisina. Binuksan ang trending na maikling video. At mas tumindi ang kanyang gulat. Trending no, 47. Gusto kong makita kung anong klaseng kanta ito. Pagkatapos ng awit, tahimik si Yang Chengling. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganitong magandang kanta. Sa loob ng mahabang panahon ng kanyang trabaho sa mga maikling video, binuksan ni Yang Chengling ang pahina ng tagalikha. Tiningnan ko ang pangalan niya. Maganda ang pangalang Sinyaw. Mabuti ang ginawa mo, Xiaoli. Tulungan mo akong i-promote ang video na ito para mas maraming tao ang makakita. Siguraduhin mong bukas ay nasa trending list ang video na ito. Mabilis na tumango si Xiaoli. Alam niyang tama ang kanyang taya. Nang umalis si Xiaoli, muli niyang pinakinggan ng buo ang kantang ito. Sobrang ganda pa rin. Dahan-dahan niyang pinindot ang mesa gamit ang daliri. Parang nag-iisip siya ng tungkol sa isang bagay. Pagkalipas ng ilang sandali, kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-edit at nagpadala ng pribadong mensahe. Nagising ka na ng 5:00. Hindi pa alam na ang kantang ito ay sumikat na ng husto. Matapos maghugas ng mabilis, lumabas na siya ng bahay. Para sa kanyang umagang ehersisyo, mas masama ang katawan na ito kaysa sa iyong inaasahan. Kakaumpisa pa lang ng takbo. At siya'y hingal na. Ganito ang takbo pahinto-hinto. Matapos ang 1 oras, natapos mong tumakbo ng 75 kilometro. Ito ang plano mo para sa iyong ehersisyo. Nang makauwi ka, ang oras ay 7:40 ng umaga. Kakatok mo lang sa pinto. At nakasalubong mo si Xiaoxiao na bagong labas mula sa banyo. Na nag-aayos. Ang mga hibla ng buhok ni Xiaoxiao sa noo ay may patak ng tubig. Tinatanggal niya ito gamit ang tuwalya. Nabigla siya nang makita ka. May halong takot ang kanyang mukha. Hindi ko alam na umalis ka na. Aalis na ako para magluto. Napatigil siya sandali. Medyo nahihiya sa ganitong sitwasyon. Ngunit mabilis siyang sumagot. Natutulog pa si Mengmeng. Pinisil ni Xiaoxiao ang kanyang labi. Nakatungo siya at umungol. Tumaas ang tibok ng puso. Matapos mag-ehersisyo, ang amoy ng araw mula sa iyo ay hindi siya sanay. Sanay na siya sa iyong malungkot na anyo. Bigla kang nagbigay ng sikat ng araw na nagpaligalig sa kanya. Awang-awa siyang umiwas sa iyo. Mabilis siyang naglakad papuntang kusina. Bantayan mo si Mengmeng.
Pagkatapos kong maligo, ako na ang magluluto. May gusto ka bang kainin? Narinig mo ang boses na may bahid ng pagsubok mula sa likod. Huminto si Xiao sa kanyang hakbang. At saka nagsalita ng may malambing na titig na may bahagyang panginginig. Walang. Bahala ka na sa bahala mo. Pupunta ako sa silid ng bata. Pagkatapos magsalita, pabilisin ni Xiao ang kanyang hakbang. Parang takot na tumakbo, pumasok siya sa silid tulugan. Tumingin ka sa nakasara na pinto ng silid tulugan. Walang magawa, umusod ng balikat. Pagkatapos maligo, nararamdaman mong gutom na gutom ka. At nagkakaroon ka pa ng pag-atake ng pagkalulong sa alak. Sobrang hindi ka komportable. Patuloy na umaagos ang laway mo. Kailangan mong magluto habang nagmamadali kang uminom ng mainit na tubig para maibsan ito. Si Mengmeng ay bumangon na rin. Matapos siyang linisin ni Xiao. Nakatukod siya sa pintuan ng kusina habang pinapanood kang magluto. Maiyakap siyang manika na ibinigay mo sa kanya kahapon. Nang lumingon ka, nakita mo ang batang ito. Umiti siya sa iyo ng parang tiyahin. Anong gusto mong kainin ngayong umaga, Mengmeng? Gagawan ka ni Papa. Ang dalawang tirinta sa ulo ni Mengmeng ay bahagyang umalog. Nakatagilid ang maliit na ulo, seryosong nag-isip ng matagal. Pagkatapos ay umikot ang kanyang malalaking mata. Gusto ni Mengmeng ng steamed egg. Sige, steamed egg na lang. Sagot mo nang may pag-aalaga. Inilabas ang kamay para sanang pisilin ang maliit na ulo ni Mengmeng. Ngunit tahimik itong binalik. Takot na matakot ang maliit na anghel sa harap. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Sa isip mo, malinaw na unti-unting tinatanggap ni Mengmeng ang sarili. Ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa. Ang iyong pakiramdam ay hindi maiiwasang bumuti. Kahit ang pagnanasa sa alak at gutom ay tila lumayo sa iyo. Ilagay ang almusal sa mesa. Bumalik ka sa iyong maliit na silid tulugan tulad ng dati. Hayaan mong kumain muna ang mag-ina. Ngunit mas mabuti kaysa dati. Sa labas, mas marami ang tawanan at usapan habang kumakain ang dalawa. Nakahiga ka sa kama sa iyong tagilid. Kinuha mo ang iyong telepono na nakaset sa silent. Nais mong tignan ang bisa ng video. Kaka-unlock mo lang ng telepono. Nabigla ako talaga. Grabe, ilan itong mga notification. Humina ka ng 7. Pindutin mo ang short video. Buksan mo ang sariling profile. May higit sa 1 milyon na followers sa page mo. Halos mapatingin ka sa sobrang liwanag page. May dalang excitement. Magpatuloy ka sa pag-click sa video. Mahigit 2 milyong likes. Malapit na sa 1 milyong komento. Hindi mo maikakaila ang ngiti sa iyong mukha. At saka nakita mo, ang mga komento ay puro magaganda. Lahat ay mga papuri. Marami pang tao ang humihikbi sa kanilang sarili. Magpatugtog pa tayo ng ilang magagandang kanta tulad nito. Ngayon na ang oras para sa pagdiriwang ng pagtanggap ng pirma. Buksan mo ang wallet sa backend. Yung nakikita mong pagtanggap ng pirma ay ngumingiti ka ng malaki. Kahit walang in-advertise na anuman. Sa isang araw lang. Yung kita mula sa video na ito na nagmula sa traffic lang. Umabot na sa nakakatakot na 320,000. O kaya ay kita pagkatapos ng pagbabayad ng buwis. Nakahina ka ng maluwag. May pera ka na. Hindi mo na kailangang mamuhay ng masyadong masikip. Noong hawak mo ang lahat ng yaman na higit sa 1,000 piso. Maging sa pagbili ng gulay, nag-inat ka. Matapos ilipat ang kita sa bank account. Naghintay ka na kumain ng dalawa sa labas. Narinig ang tunog ng pinto. Agad kang nagmadaling bumukas ng pinto para kumain ng almusal. Tinapos mong kainin ang lahat ng pagkain sa mesa. Matapos hugasan ang mga pinggan. Kinuha mo ang iyong cellphone at nagmadaling umalis. Ang maliit na komunidad na ito ay nasa lumang bahagi ng Jiangcheng. Ang komunidad na ito ay tila luma na ngayon. Ang dahilan kung bakit bumili sila ng bahay dito ay dahil mura ito. Sina siya at Xiao ay nagpakasal pagkatapos ng hindi matagal na pagtatrabaho. Wala rin silang masyadong pera. Noong nagpakasal sila, umaasa pa silang makakabili ng mas magandang bahay sa hinaharap. Sayang, 2 taon pagkatapos ng kasal. Hindi na lang naghanap si Yuan ng trabaho. At naubos pa ang ipon nilang dalawa. Kahit ang cellphone ni Xiao ay kinarga niya at ibinenta para uminom. Lumabas mula sa luma nilang komunidad. Diretso siyang naglakad papunta sa mall na nasa alaala niya. Pagbukas niya ng pinto, isang tindahan ng mga lokal na brand ng cellphone na tinatawag na Huawei. Marahil dahil karamihan sa mga tao. Kaya lahat nandito sa trabaho ngayon. Kakaunti lang ang mga customer sa shop. Isang batang babae na empleyado. Nasa counter, board na nag-a-apply ng nail polish. Nang pumasok ka, kitang-kita ang pagliwanag ng mata niya. Mabilis siyang lumapit. Gwapito, gusto mo bang bumili ng cellphone? Yelad, tumango ka. Nagmamasid siya sa paligid ng counter. Pagkatapos, pinili niya ang isang kulay asul na cellphone. Agad na kinuha ng salisladi ang cellphone na pinili mo. Mas lalo siyang umiti. Magandang panlasa, gwapo. Ang pinili mong ito ay ang pinakabago sa aming tindahan. Hindi lang ito nangunguna. At saka, ang cellphone na ito ay may zoom function. Saka sinusuportahan din ito ang tawag. Tumango ka. Naisip sandali at sinabi. May mga Lies card na binebenta dito, di ba? Para sa sarili mo ba, handsome? Kung para sa sarili mo, pwede ka nang mag-apply ng card dito. Hindi ako ang humihingi ng siyam na card. Para ito sa aking asawang si Xiao ka. Nagtaka ang babae sa tindahan. Tumingin muli sa iyo. Sa kanyang isip may kaunting pagkadismaya. Ay, napakabata ng batang ito. Bakit siya pumasok sa libingan ng kasal ng maaga? Talagang ang mga mabubuting lalaki ay sa ibang tao. Ilang daang pirasong cellphone na hindi man lang kumurap ay binili para sa asawa. Naisip ng babaeng tindera. Ngunit nagpatuloy siya ng malabo. At sinabi, talagang mapalad ang asawa ng gwapo. Sa tingin ko, tiyak na magugustuhan ito ng asawa mo. Ngunit kung kailangan ng size card, kailangan pa rin ng iyong asawa na dalhin ang kanyang yi. Kailangan niyang dumating at ayusin ito ng personal. Kung ganoon, pakiusap, tulungan mo akong ilagay ang cellphone na ito. Kumamot ka sa ulo mo. Hindi ko akalain na sa mundong ito
Kailangan din ng real name verification para makabili ng size card. Kaya't pinahintulutan ko na lang ang staff na ipak ang cellphone. Hindi nagtagal na ipak na ang cellphone. Matapos mong mag-scan ng EF code at bayaran, agad kang umalis sa tindahan ng cellphone. Marami pang mga bagay na kailangang bilhin. Nagsayang na ako ng maraming oras dito. Pagkatapos mong umalis sa bahay. Pagkatapos mag-ayos ni Xiaoxiao ng bahay mula taas hanggang baba. Umupo siya sa sofa. Nanonood sa asul na langit sa labas ng bintana. Matapos ang 2 araw na pag-ihip ng hangin. Wala nang amoy ng alak sa bahay. Paminsan-minsan, ang sariwang hangin ay humahampas sa bintana, na nagpaparamdam sa kanya ng labis na ginhawa. Noong nakaraan, hindi ito maiisip ni Xiaoxiao. Tumingin sa masayang si Mengmeng. Ngunit ang mga labi ni Xiaoxiao ay hindi na mamalayan na umangat ng kaunti. Ang ganitong buhay ay talagang maganda. Narinig ang tunog ng pag-ikot ng seradura, na nagpagising kay Xiaoxiao mula sa kanyang pag-isip. Si Mengmeng ay mabilis na bumangon. Niyayakap ang manika at sumisiksik sa yakap ni Xiaoxiao. May narinig na ingay mula sa labas. At ang pamilyar na boses ay umabot din. Dahan-dahan, dahan-dahan. Huwag kang masaktan. Ilipat ng patayo papunta sa loob. Medyo nagpanik si Xiaoxiao. Mabilis niyang niyayakap si Mengmeng at gustong bumalik sa silid. Ngunit di maiwasang tingnan ng may curiosity ang labas ng pinto. Ang silhouette ng isang estrangherong lalaki. Unang lumabas sa kanyang paningin. Sila ay nagdadala ng isang cream-colored na sofa na parang ulap. Patungo sa loob ng kwarto. Nang makita si Xiaoxiao, maliwanag na lumiwanag ang iyong mga mata, na may kasiyahan sa iyong mukha. Pwede bang tulungan mo akong magbuhos ng ilang tasa ng mainit na tubig? Kapag natapos na ang trabaho, hayaan mong magpahinga ang mga guro. Sige, pupunta na ako para magbuhos. Si Xiaoxiao, na matagal nang walang pakikipag-ugnayan sa ibang tao, ay medyo hindi alam ang gagawin. Ngunit mabilis din siyang nakabawi. Hawak si Mengmeng, mabilis siyang pumasok sa kusina. Mas maliwanag ang ngiti mo sa mukha, kahit nabasang-basa ka na ng pawis. Ngunit puno ka pa rin ng sigla. Ikaw at ang mga guro. Inilipat ang bagong sofa na binili sa loob ng bahay. At inalis ang luma at sirang sofa palabas. At pagkatapos ay ang telebisyon, refrigerator, at mga halaman. Matapos ang pagdating ng mga bagong kasangkapan sa bahay, agad na nagbago ang itsura. Ang dati ng luma at sirang anyo ay biglang naging bago. Muling nagbigay ng masiglang anyo. Ang mga lumang kasangkapan na itinapon. Sa huli ay naibenta mo lahat sa halagang 800 pesos. Lahat ay naibenta mo na. Medyo masakit kay Xiaoxiao. Sabi ng mga bituin, medyo luma na ang mga kasangkapan. Pero ayos naman lahat. 800 talaga ay sobrang lugi. Ngunit mas interesado siya ngayon. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Ayon sa kanyang kalkulasyon, dapat malapit na silang mawalan ng makakain sa bahay. Pinauwi ang mga guro. Kumuha ka ng isang malaking bag at bumalik sa sala. Masaya mong tiningnan ang iyong mga nagawa. Ang dating maliit na sala ay biglang napuno. Ngayon, parang may amoy ng tahanan na. Kinuha mo ang tuwalya at pinunasan ang pawis sa iyong mukha. Ipinatong ang bag sa bagong coffee table. Umupo ka sa malambot na sofa. Nakatayo pa rin ang mag-ina sa kusina na parang mga tanga. Sa oras na ito, ibinaba na ni Xiaoxiao si Mengmeng. Hawak-hawak niya ang hita ng kanyang ina. Parang isang mausisang bata. Tumingin sa kaliwa at kanan. Malinaw na nag-imbestiga sa mga bagong bagay sa bahay. Nakita ang maliit na bata na ganito. Nakangiti ka sa kanyang mukha. Nakapikit ang mga mata na parang isang puwang. Biglang nakaramdam ng tagumpay. Kinuha mo mula sa malaking bag sa mesa ng tsa. Isinama ang isang malaking kulay rosas na laruan at inilagay ito sa mesa ng tsa. Ngunit ang mga mata ay patuloy na nakatingin kay Mengmeng. Talagang nang makita ang laruan, agad na nahatak ang atensyon ni Mengmeng. Mahigpit na nakatingin sa laruan. Hindi na niya maalis ang tingin. Isa sa kanyang munting kamay ay mahigpit pa rin nakakapit sa manika. Ang kabila namang munting kamay ay nakahawak sa suot ni Xiaoxiao. Bahagyang nakatango ang ulo. Nais niyang malinaw na makita kung anong laruan ang hawak mo. Hinawakan mo ang kamay at tinawag si Mengmeng. May pagmamahal na tinitingnan si Mengmeng at sabi, Mengmeng, halika tingnan mo kung ano ang binili ni Daddy para sa'yo. Hindi agad tumakbo si Mengmeng papunta rito. Una niyang tiningala ang nanay niya. Nakita niyang kumikilos ang labi ni Xiaoxiao. Walang sinabi, kaya dahan-dahan siyang lumapit. Ngayon ay nabuksan mo na ang pakete ng laruan. At naipakita ang tunay nitong anyo. Ito ay isang palasyo ng prinsesa. Ang prinsesa ay magulo sa bahay. Gusto ba ni Mengmeng na mag-decorate ng bahay ng maliit na prinsesa kasama si Papa? Narinig ni Mengmeng ang iyong sinabi. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Malinaw na may pagnanasa sa kanyang mga mata. Ang kanyang maliit na katawan ay lumapit sa harap ng sofa. Diretso siyang lumapit sa iyong mga binti. Ngayon ay ngumiti ka ng mahinahon. Kinuha ang maliit na prinsesa mula sa bahay ng prinsesa. Inalog ito sa harap ni Mengmeng. Nagsalita ng malambing at may paghati. Hindi pa naipinta ang maliit na prinsesa. Hindi marunong ang tatay. Tulungan mo ang tatay na ayusin ang maliit na prinsesa ng maganda. Okay ba? Habang sinasabi mo ito, inilapit ang maliit na prinsesa kay Mengmeng. Nakangiti si Mengmeng at kumikindat ng 7 beses. Tumingin sa'yo. Pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang maliit na kamay bilang pagtuklas. Hanggang sa mahipo ang maliit na prinsesa sa iyong kamay. Patuloy kang nakangiti. Ibinaba ang maliit na prinsesa sa kamay ni Mengmeng. Sinubukan mong hawakan ang maliit na kamay ni Mengmeng gamit ang iyong malaking kamay. Hanggang sa ang mainit na maliit na kamay ay mahawakan niya ng sarili. Bahagyang umiti ang iyong labi. Muling kinuha ang rosas na longgaw ng maliit na prinsesa. Isang kamay ang hawak ang cute na maliit na kamay. Isang kamay ang nagbigay ng maliit na gown. Muling maririnig ang malambing na boses. Pagbibigay ng damit sa maliit na prinsesa, pakisuyo na kay Momo. Turuan mo si Papa ni Momo, okay? Ang kamay ni Papa ay sobrang init. Mas mainit pa kaysa kay Mama. Tumingin si Mengmeng sa maliit na prinsesa sa harap niya. At tumingin din sa iyo na mukhang nalungkot. Ngumiti si Mengmeng.
Ang tanga ni Papa. Si Mengmeng ang magtuturo kay Papa. Ngumiti ang maliit na bata at lumabas ang kanyang puting ngipin. Nakapatong siya sa iyong hita. Kinuha niya ang maliit na damit na iniabot mo. Medyo clumsy niyang isinuot ito sa maliit na prinsesa. Napatawa ka rin. Mapagpakumbaba mong tinanggap ang pagtuturo ng bata. Natuto kang bihisan ang maliit na prinsesa. Sa sandaling ito, biglang luminaw at sumaya ang maliit na kwartong ito. Si Xiaoxiao ay nakasandal sa pintuan. Natahimik na pinagmamasdan ang magandang tanawin sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay basang-basa. Gaano katagal na naglalaro ang mag-ama? Si Mengmeng ay patuloy na nag-aayos ng kanyang prinsesa na bahay sa iyong gabay. Nang tumingin ka, nakita mo si Xiaoxiao na nakatulala sa pintuan ng kusina. Ang kanyang maputlang asul na kamiseta ay labis na nakakasilaw sa sandaling ito. Pilit kang napapikit. Bigla mong naisip. Ito ay matching outfit. Noong ikalawang kaarawan ni Mengmeng, nabili ito ni Xiaoxiao ng palihim. Ngunit nahuli ito ng orihinal na may-ari. Kaya sinaktan si Xiaoxiao. At ibinenta ang cellphone ng orihinal na may-ari. Naalala mo ang nangyaring ito at nanahimik ka. Sa susunod na segundo, napaatras ka at tumayo. Nagsara ng bibig at tumakbo sa banyo upang magsimula ng matinding pagsusuka. Ngayon mo lang nalalaman, kapag ang isang taong may konsensya, ay bumabalik tanaw sa ganitong kilos mula sa unang pananaw. Ano ang pakiramdam ng pagkasuklam at galit? Dahil sa biglaang pangyayaring ito, natatakot ng husto ang mag-ina sa labas. Lalong natakot si Xiaoxiao, nanginginig pa. Mabilis na nagtungo sa sofa. Niyakap si Jen Mengmeng sa dibdib niya. Mahigpit na sumisiksik si Mengmeng sa kanyang dibdib. Takot na baka mauna pa. Nabiglang lalabas ang tatay na nagsuka. Nagaya ng dati, huhusgahan niya kami at si Mama. Noong una, tuwing may ganitong ingay si Papa, parang isang tigre na kumakain ng tao siya na nakakatakot. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas kang magulo mula sa banyo. Puno ng dugo ang iyong mga mata. Pula na pula. Tinitingnan mo si Xiaoxiao at Mengmeng na natatakot. Lalo kang nasasaktan sa loob. At hindi mapigilan ang pag-ikot ng tiyan mo. Ngunit pinipigilan mo pa rin ang hindi magandang pakiramdam. At mahina kang nagsalita sa kanila. Pasensya na, natakot ko kayo. Medyo hindi lang ako maganda ang pakiramdam. Isipin mo na ngayon ay nasa katawan niya ako. Parang may milyon-milyong langgam na gumagapang sa katawan mo. Tumingin kay Xiaoxiao at Mengmeng. Napatuloy na nagmamasid sa iyo ng may pagdududa. Humihikbi ka ng malalim. Lumiko ka sa paligid ni Xiaoxiao na may hawak na bata. Tahimik na pumasok sa kusina. Kumuha ng mga gulay at nagsimulang maghugas. Baka hindi pa sapat ang paglalaro ni Mengmeng. Dalhin mo siya at maglaro pa ng kaunti. Ako na ang gagawa ng tanghalian. Maingat na tiningnan ni Xiaoxiao ang iyong profile. Ang profile na ito ay napakapamilyar. Ngunit napakabanyaga rin. Sa wakas, tumango siya. Hawak-hawak si Mengmeng, umupo siya sa lugar na dati mong kinaupuan. Si Mengmeng ay palihim na sumilip mula sa yakap ng kanyang ina. Nang makita niyang ang kanyang ama ay nananatiling mahinahon. Ang kanyang maliit na mukha ay muling nagliwanag ng ngiti. Hanggang sa matapos ang tanghalian. Ang amoy ng pagkain ay lumalaganap sa sala. Nakita ni Xiaoxiao na inilalagay mo ang pagkain sa mesa. At tahimik na bumalik sa kanyang pagkakahiga. Bahagyang gumalaw ang kanyang labi ngunit hindi nakapagsalita. Habang kumakain si Mengmeng na may hawak na maliit na gyera, bigla siyang lumingon sa kanyang ina. Nakaangat ang kanyang kilay, na may ekspresyong puno ng pagdududa. Mama, bakit hindi na kumakain si Papa kasama natin? Si Xiaoxiao ay dahan-dahang umumuya ng kaunting ginisang karne. Ito ang paborito niyang ulam, kahit bago o pagkatapos ng kasal. Bihira na siyang kumain nito, dahil hindi ka makakain ng maanghang. Nang marinig ang tanong ng anak na babae, si Xiaoxiao ay hindi na mamalayan na lumingon sa direksyong nakahiga. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagtingin sa kanyang anak na may nakabahalang mukha. Bigla siyang ngumiti. Ang ngiting iyon ay parang pamumulaklak ng bulaklak sa tagsibol. Napakaganda, hindi may paliwanag. Dahil hindi pa handa ang mommy at daddy. Hindi naintindihan ng bata. Lalo pang sumimangot ang kanyang mga kilay. Ang maliit niyang ulo ay hindi talaga nauunawaan ang sinasabi ng kanyang ina. Nasa kwarto ka at tila nag-isip. Alam mong bigla kang nagsuka dahil sa problema sa isip. Ngunit wala kang magagawa. Kahit na patuloy mong pinapakalma ang sarili mo sa iyong isipan. Hindi iyon kasalanan mo. Ngunit hindi pa rin mababago na siya ay ikaw. Wala kang magawa kundi kunin ang iyong cellphone. Nagmamasid sa mga maikling video upang ilihis ang kanyang atensyon. Ang kanyang video ay nananatiling mataas sa trending list. Maraming komento sa ibaba ang humihimok sa kanya na maglabas ng bagong kanta. Dumating ang tunog mula sa labas habang naglilinis ng mga pinggan. Ibinaba mo ang telepono at itinulak ang pinto ng silid tulugan at lumabas. Nakaset pa rin ang pagkain para sa iyo sa mesa. Si Xiaoxiao ay naglilinis ng mga pinggan sa kusina. Si Mengmeng ay tumakbo muli sa sopa. Nilalaro ang kanyang bagong laruan. Nakita ang tatay na lumabas. Hindi na ganoon katakot si Mengmeng kumpara dati. Ngumiti ka. Lumapit at mahinang hinaplos ang kanyang maliit na ulo. Lumingon sa direksyon ng kusina. Kakatapos lang ni Xiaoxiao mula sa kusina at nakita kang naglalaro. Hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay. Wala kang magawa kundi hawakan ang dulo ng iyong damit. Nakita mong napakamahinahon ni Xiaoxiao. Hindi mo maiwasang magkunot ng noo. Sa loob-loob mo, napabuntong hininga ka. Dahil sa kanyang banayad at tahimik na ugali. Kaya siya'y pinagtitripan ng dating demonyo. Nang walang takot na mangbuli sa kanya. Nang maisip mo ito, humupa ang iyong nakakunot na noo. Kunin mo ang bagong cellphone na binili mo mula sa mesa at ilagay sa ibabaw ng mesa. Patuloy na nakatingin kay Xiaoxiao. Bumili ako ng cellphone para sa'yo. Tingnan mo kung magugustuhan mo o hindi. May ilang bagay akong gustong pag-usapan sa'yo. Pwede ka bang umupo dito? Nakatilt ang ulo ni Xiaoxiao noon. Nang marinig ang iyong salita, tinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa'yo.
Una siyang tumingin sa iyong malinis at maliwanag na mga mata. Pagkatapos ay nakita ang bagong cellphone case sa mesa. Nag-atubili si Xiao sandali. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahan siyang Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa harap ng sofa. Mayroon bang dapat pag-usapan? Mahina ang boses. Kailangan mong pakinggan ng maigi para malinaw. Hindi ka sumagot. Sa halip, kinuha niya ang kahon ng telepono sa mesa at nag-isa nitong binuksan. Ang bagong teleponong kulay langit ay inilabas mo. Maikling inayos mo ito. Ibinigay mo ito kay Xiao. Para sa iyo itong telepono. Kailangan mong mag-apply ng size card sa sarili mo. Na-save ko na ang numero ko dito. Kung sakaling wala ako sa bahay, maaari mo akong tawagan kung may kailangan. Habang nagsasalita ka, ay kumuha ka ng isang bunton ng pera mula sa bulsa. At inilagay ito sa harap niya. Ito ang cash na kinuha ko lang. Sa hapon, walang ginagawa, dalhin mo ang mga bata para maglibang. Masama rin ang manatili lang sa bahay. Kung may gusto kang bilhin, bumili ka na. Lalo na ng mga damit. Nakikita kong masyadong maliit na ang mga damit ninyong dalawa. May siyam na bank card ka, di ba? Hindi ligtas at hindi maginhawa ang magdala ng cash. Ikaw, palaging nagrereklamo. Isang beses, sinabi na niya ang lahat ng nasa isip niya. Itinaas ni Xiao ang kanyang ulo. Mahigpit siyang nakatingin sa lalaking nasa harap niya. Nakikinig sa kanyang mga bulong. Unti-unting namula ang kanyang mga mata. Nakita mong hindi pa rin kinuha ni Xiao ang kanyang telepono. Walang magawa, hinaplos niya ang kanyang ilong. Ayaw ba niya sa teleponong ito? Sa tingin ko maganda ang kulay na ito. Bago lang ito, bagong bili. Kung ayaw mo, pwede kang bumili ng gusto mo. Si Xiao ay umiling. At muling tumingin sa iyo ng malalim. Hindi, gusto ko ito. Salamat, ang boses niya ay nananatiling magaan. May kaunting panghihikbi. May bahagyang panginginig. Biglang nagtagpo ang mga mata ng dalawa. Ikaw ay hindi natural na lumihis ng tingin. Ngunit sa loob mo, nakahinga ka ng maluwag. Ayos lang kung gusto mo. Walang anuman. Sige, kakain na ako. Pagkatapos mong magsalita, tumayo ka. Mabilis na naglakad patungo sa mesa. At nagsimula ng kumain ng masaya. Sa totoo lang, naguguluhan pa si Xiao. Saan ka nakakuha ng ganitong karaming pera para bumili ng mga bagay na ito? Hindi rin siya magtatanong ng kusa. Kinuha niya ang bagong cellphone sa mesa at tumingin dito. Ang kulay asul na casing ng cellphone ay may magandang kalidad. Si Mengmeng sa isang tabi ay naglagay na rin ng laruan sa kanyang kamay. Lumapit ang kanyang maliit na ulo. Nagtataka siyang tumingin sa bagong cellphone ng kanyang ina. Hinaplos ni Xiao ang ulo ng maliit na bata. Hinaplos ni Xiao ang ulo ng maliit na bata. Magkasama silang nakatingin sa cellphone at nagsimulang mag-aral. Dahil sa maraming pawis buong umaga. Kumain ka na ba at pagkatapos maghugas ng pinggan, gusto mo bang maligo ng mainit na tubig? Pero nitong araw, magkasama lang silang mag-ina sa sala. Kaya nahihiya kang pumunta mag-shower sa ganitong oras. Kaya medyo naiinis ka at bumalik na lang sa kama sa tabi. Alas 5 ng hapon. Hindi na gaano kainit ang panahon sa labas. Umupo si Xiao sa sofa at nag-atubili sandali. Pagkatapos, kinuha niya ang pera sa mesa. Kasama si Mengmeng, lumabas sila ng bahay. Matagal nang hindi lumabas si Mengmeng. Gusto niyang maglaro sa labas. Ngunit dati, hindi siya dinala ng kanyang ina. At hindi pinapayagan ng kanyang ama na lumabas sila. Kaya't sa pagkakataong ito, sobrang saya niya. Hawak niya ang isang manika sa isang kamay. At hawak ang kamay ng kanyang ina sa isa. Naglalakad siyang masaya. Isang pares ng bilog na mga mata ang masigasig na tumitingin sa paligid. Ang lahat sa labas ay puno ng bagong karanasan para sa kanya. Lahat ay puno ng sariwang pakiramdam. Ngunit si Xiao ay medyo nahihiya. Hindi niya namamalayan na bumibilis ang kanyang mga hakbang. Habang pinapanood ang mga tao sa daan, hindi niya maiiwasang makaramdam ng kababaan. Lalo na sa suot nilang hindi angkop na damit ni Mengmeng. Hayaan siyang magbasa ng damdamin. Ang mga tingin ng iba ay hindi maiiwasang magpatingin sa sarili. Hindi malayo ang mall. Malabo niyang naaalala na kailangan lang tumawid ng 2 kalsada. Malaki ang pagbabago ng lugar kumpara sa kanyang alaala ng mall. 2 taon lang. Parang mas pino ang pagkakaayos dito. Pagpasok niya, nakita niya ang isang tindahan ng cellphone. Mayroong counter para sa mga rice card sa loob. Nag-alinlangan si Xiao sandali. At dinala ang bata sa loob. Maraming tao sa tindahan. Mukhang abala ang mga kawani. Matagal nang hindi nakipag-usap si Xiao. At medyo nalilito siyang nakatayo sa lugar. Buti na lang at may isang babaeng kawani na napansin siya at si Mengmeng. Kusang lumapit. Unang hinaplos ang ulo ni Mengmeng. Pagkatapos ay ngumiti at nagsalita. Napakabait ng maliit na bata. Bumibili ka ba ng cellphone, magandang babae? Nang marinig na may pumuri kay Mengmeng, umangat din ang ngiti sa mukha ni Xiao. Umiling siya. Hindi ito dahil may cellphone ako. Gusto ko ng siyam na rice card. Maaari bang gawin ito ngayon? Nakangiti pa rin ang babae sa tindahan. Habang nagsasalita, inakay niya si Xiao sa harap ng counter. Dito po, pakiusap. Mayroon kaming iba't ibang mga pakete na maaari mong pagpilian. Pero maaari bang malaman kung anong brand ng cellphone ang gamit mo? Kung ito ay cellphone ng brand ng tindahan namin. May diskwento ang Sife card ng Xiaoli. Nang marinig ang diskwento, biglang lumiwanag ang mga mata ni Xiao. Mabilis niyang kinuha ang cellphone mula sa bulsa at iniabot ito sa babae sa tindahan. Tahimik na nagtanong kung maaari ito. Mukhang ito nga ang brand nyo. At bagong bili lang ito kaninang umaga. Nagtaka ang babae sa tindahan. Muli niyang sinuri si Xiao. 2 lang ang bagong modelong cellphone na naibenta ngayon. At narito na naman para sa Kyle card. Natural na naisip ng babae sa tindahan ang tungkol sa iyo kaninang umaga. Kaya pala ang mag-inang ito ay asawa at anak ng gwapong lalaki kaninang umaga. Bakit parang sobrang payat silang dalawa? At saka, halatang hindi ito bagay sa kanya. Yung gwapong lalaki, hindi mukhang tao na masama sa asawa at anak. Medyo naguguluhan ang sales lady. Pero hindi na siya nagtanong pa.
Nakangiti pa rin siya at nagulat. Kaya pala, yung gwapong lalaki na bumili ng cellphone kaninang umaga ay asawa mo. Talagang napakaswerte mo. Ito ang pinakabago naming modelo ng cellphone. May ganitong cellphone. Maaari kang kumuha ng planong ito. Mag-recharge ng 100, makakuha ng 100. Libre kang makakatanggap ng 600 minutong tawag. Nandito ang masiglang serbisyo. Ngunit ang serbisyong ito ay para kay Xiaoxiao ngayon. Si Xiaoxiao ay nakipag-usap habang nakalutang sa kalagayan ng pagkahilo at nakapagbayad ng pera. Matagumpay ba? Hanggang sa makalabas siya ng tindahan ng telepono. Nangungusap pa rin sa kanyang isipan ang masiglang boses ng sales girl. Ang terrifying naman. Pero sinasabi pa rin niya na ikaw ay isang mabuting lalaki. Gusto talaga ni Xiaoxiao na sabihin sa kanya, kung ganito kang kabuting lalaki, bakit hindi mo siya dalhin sa bahay? Pagkatapos bumili ng Assize card, si Xiaoxiao ay kumuha rin ng bank card. Inilagay niya ang lahat ng pera sa loob nito. Matapos ibawas ang halaga ng Nice card, may natira pang 4,900. Ang ibinigay mo sa kanya ay eksaktong 5,000. Hawak ang cellphone at bank card, lumabas siya ng bangko. Tumingin si Xiaoxiao sa mga mataas na gusali sa paligid. Biglang naramdaman niyang buhay na siya. Ngayon, maaari na siyang umalis kasama ang anak niya. Sa salaping hawak niya ngayon, makakahanap siya ng trabaho para suportahan ang sarili at ang anak niya. Kahit na muling habulin ang kanyang mga pangarap. Bigla ang kalayaan. Naging dahilan para tumigil si Xiaoxiao at mag-isip ng matagal. Hanggang sa isang inosenteng boses ng bata ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ma, pwedeng kumain si Mommy Momo ng isang ice cream. Biglang naalala niya ang lahat. Kasama niya si Momo na nakahawak pa sa kanyang kamay. Maliliit na bilog na mata. Nakatingin ng matalim sa malapit na tindahan ng ice cream. Muling tumutulo ang laway mula sa kanyang bibig. Ngumiti si Xiaoxiao. Isang ngiti na napakaliwanag at napakagandang tanawin. Sige, pero isa lang ha. Baka sumakit ang tiyan mo. Sobrang cute, pinakamamahal si Mama. Nakaalis na ang mag-ina. Naligo ka ng maganda. Walang kaalam-alam. Maaaring hindi na bumalik si Xiaoxiao sa labas. Pagkatapos maligo, nagsimula ka ng maghanda ng hapunan ngayong gabi. 4 na ulam, 2 gulay. Para sa pangunahing pagkain, magluluto ka ng sopas na may noodles ngayong gabi. Pero dahil hindi mo alam kailan sila uwi, natakot kang mabuo ang noodles at hindi masarap. Kaya hindi mo pa ito ginagawa ngayon. Inilalagay mo na lang ang mga ulam sa mesa. Pinutol mo na ang mga noodles at inilagay sa chopping board. Bumalik ka sa sala. Humiga sa sofa. Kinuha ang cellphone at nag-scroll sa mga parenting tips. Ano ang gagawin kung ayaw kumain ng bata? Sampalin mo na lang. Pero hindi pwede yon. Tanggalin. Napakabait ni Mengmeng. Paano namang hindi kakain? Saka, ganito pa ka-cute ang batang ito. Hindi mo nga magagawang saktan siya kahit kaunti. Hanggang sa napagod ka na sa kakascroll. Napabuntong hininga ka. Tiningnan mo ang oras sa kanang itaas. 7:00 na ng gabi. Bakit kaya hindi pa umuwi ang mag-ina? Bigla kang umupo ng tuwid. Hindi naman, sana walang masamang nangyari sa kanilang dalawa. Medyo kinakabahan ka. Agad kang tumayo. Isinuot ang sapatos at naghanda na lumabas para hanapin silang dalawa. Ngunit nang buksan mo ang pinto ng kwarto, saktong nakatagpo mo sila na galing sa labas. Isang mabangong simoy ang pumasok mula sa pintuan. Lubos siyang nagulat. Sa sandaling ito, si Xiaoxiao ay humuhuni ng isang hindi kilalang maliit na awitin. Maaliwalas ang kanyang lakad. Ang ngiti sa kanyang labi ay nagpapakita na masaya siya ngayon. May dala siyang ilang mga shopping bag. Si Mengmeng ay isang kamay na nakahawak sa kanyang suot. Sa kabilang kamay niya, nandoon pa rin ang doll na binigay niya. Ang pinaka nagpapabigla sa iyo ay nasuot na nila ang mga bagong kasuotan na akma sa katawan nila. Ang dalawang malambing at cute na mga mata na parang almond ay kitang-kita nang makita kanila na medyo nagulat din. Sa susunod na sandali, si Mengmeng ay maamong lumapit at nangungusap ng daddy. Kita-kita ngayon ay naglibot-libot. At suot ang bagong damit, sobrang saya ni Mengmeng. Halos mawala ng puso nang marinig ang papa. Sagot niya nang may konting panginginig pa ang boses. Tumingin siya sa baba. Hinalikan ang ulo ni Mengmeng. Hinawakan ang cute na bata. At maagang pumasok sa bahay. Gagawa ba si Dadyo ng pansit para sa iyo ngayon? Yung may 2 itlog. Si Mengmeng gustong kumain ng itlog. Si Mengmeng pinakamahal si Dadyo. Si Xiaoxiao sa labas ay naguguluhan sa hangin. Yung maliit na bata kanina lang nagsabi na mahal niya si Mommy. Ngunit sa isang iglap nagbago na siya. Hindi naghintay si Mengmeng ng matagal. Mabilis na natapos ang noodles na may itlog. Ipinasa mo ang noodles sa kanyang harapan. Hinaplos mo ang kanyang maliit na ilong. At pagkatapos ay karaniwang lumingon at naglakad patungo sa kwarto. Kakaturn mo lang. Bigla kang hinila ng maliit na bata sa iyong damit. Tatay, pwede bang kumain kasama si Mengmeng? Muli, narinig ang malambot na boses. Nang bumaling ka, tumama ang iyong tingin sa inaasahang mata ni Mengmeng. Medyo nag-aalangan. Si Kaping sumilip sa tabi kay Xiaoxiao. Walang sinabing salita si Xiaoxiao at hindi ka rin tiningnan. Parang hindi narinig ang sinabi ni Mengmeng. Abala siya sa pagkain ng noodles sa harap niya. Medyo wala kang masabi. Talagang mahirap ang sitwasyong ito sa harap mo. Kung papatay ka, gawin mo na ng maayos. Anong ibig mong sabihin sa hindi pagsasalita? Kailangan mo lang subukan at magtanong. Kung ganon, mananatili ako para samahan si Mengmeng kumain. Tatay, umupo ka sa tabi ni Mengmeng. Ang sagot sa iyo ay, masayang-masayang pinapalo ni Mengmeng ang ibang upuan. Hinawakan mo ang ilong mo. Hindi natural ang ekspresyon. Muling nagdala ng isang mangkok ng noodles mula sa kusina. Umupo sa tabi ni Momo. Nakaupo si nanay sa kaliwa ko. Nakaupo si tatay sa kanan ko. Sa unang pagkakataon, si Momo sa gitna ay niyayakap ng magulang niya. Hindi maputol ang ngiti sa mukha niya. Kahit kumakain, mas nagsusumikap pa siya. Diretso niyang kinain ang isang mangkok ng noodles na walang natira. Sa huli, si Xiaoxiao ay nag-aalala na baka ma-overeat ang maliit na bata. Hindi siya pinayagang kumain pa.
Dito lang tumigil ang maliit na bata. Pagkatapos kumain, gusto ni Mengmeng na makasama ang mommy at daddy na maglaro sa princess house. Ngunit hindi ito natupad. Sa huli, ikaw lang ang kasama ni Momo maglalaro. At pagkatapos kumain ni Xiaoxiao ng hapunan, nag-isa siyang bumalik sa pangunahing kwarto. Naiintindihan mo rin yon, na mapapayag mong kumain kasama sa mesa. Si Xiaoxiao siguro ay nagkaroon na ng malaking mental na laban. Isipin mo kung nasa posisyon si Xiaoxiao. Kung ikaw ang nakaranas ng ganoong uri ng pagtanggap noon, gusto mong makipag-ayos sa iyong kaaway. Siguradong hindi mo magagawa. Hindi kung ikaw lang. Sa totoo lang, sigurado kang hindi mo na mahanap ang dati mong sarili. Diretsong nasira, parang ibinato sa aso. Nagkasama kayo ni Mengmeng hanggang alas 9 ng gabi. Si Mengmeng ay pagod na at hindi na makapagsalita, nakatingin lang sa maliit niyang ulo. Pero ayaw pa rin niyang matulog. Sa panahong ito, napansin mo rin ang isang seryosong problema. Iyon ay si Mengmeng ay 3 taong gulang na ngayon. Ngunit ang batang ito ay hindi pa marunong mag-alis ng sapatos. Dapat malaman na ang normal na 3 taong gulang na bata ay nasa edad na para pumasok sa preschool. Alam mo na ito. Ito ay dulot ng hindi maayos na kapaligiran ng pamilya noon. Hindi dapat magmadali. Ngunit pakiramdam mo'y labis na hindi mapaliwanag. Sa sandaling iyon, lumabas si Xiaoxiao mula sa silid tulugan. Wala siyang nagsalita. Tumingin lang ng tahimik sa iyo at kay Mengmeng sa sofa. Malinaw na ang ibig sabihin ng kanyang mga mata. Naintindihan mo agad na kailangang akapin si Mengmeng mula sa sofa. At pagkatapos, hinalikan siya sa maliit niyang mukha. Sabay ngiti sa mata. Kailangan nang matulog si Mengmeng. Bukas, makakasama ka ulit ni Papa sa paglalaro, okay? Ang mga mata ni Mengmeng na halos napapapikit ay bahagyang bumukas. Tumingin siya sa iyong mukha. Tumingin din siya kay Xiaoxiao. Pagkatapos, bigla siyang humilig sa lid ni Papa. Gusto ni Mengmeng matulog kasama si Papa ngayong gabi. Ang biglaang pahayag na ito ay nagdulot sa iyo ng kaunting pagkalito. Napapasimula ring maputla ang mukha ni Xiaoxiao. Pinakamakaba ang biglang tahimik na hangin. Ngumingiti siyang inosente habang tinitingnan si Xiaoxiao. Ito ang sariling iniisip ng batang ito. Hindi ikaw ang nagpasimuno nito. Tahimik na niyayakap ni Xiaoxiao ang kanyang kamao. Ang batang walang utang na loob na ito ay sayang lang ang pag-aalaga ko sa kanya ng ganito katagal. 2 araw pa lang ay nalaso na siya ng matamis na bala ng kalaban. Sa wakas, nagtagumpay pa rin ang maliit na bata. Simple lang na pinaghuhugas siya ni Xiaoxiao. Masaya ang maliit na bata na sumisiksik sa kama ng tatay. Si Mengmeng ay parang isang kola. Yakap-yakap ang iyong leeg at hindi bumibitaw. Pinapayagan mo siyang yakapin ka ng ganyan. Ito ang iyong unang pagkakataon na patulugin ang bata. Naalala mo ang mga karanasan sa pagpapalaki ng bata sa internet. Maingat na ikinukwento ni Gan kay Mengmeng ang kwento bago matulog. Noong unang panahon, may isang magandang kaharian. Ang hari ay may 2 napaka-cute na anak na babae. Isa sa mga anak na babae ay tinatawag na Aisha. Labing-labis ang kasiyahan ni Mengmeng sa kanyang puso. Siya ay mahimbing na natulog.